Hello, so ito yung reading natin for the sign of Virgo, summarizing Venus, Jupiter, Virgo. Take only what resonates, bali hindi to magra-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung mga messages na magra-resonate para sa'yo. So mga hindi pa nakaka-subscribe guys, subscribe na lang kayo, hit the notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share. If you want to book a personal reading, doon na lang po sa aming Facebook page, Madam P. Honestly, meron akong admin na nag-a-assist doon, ano. Pero masyadong marami po kasing nagme-message dahil of course, kahit hindi magpapabook ng reading, nagme-message doon. So, but of course, ang pina-priority ng mga admins is yung mga nagpapabook. And, ayun, kaya wait na lang po kayong ma-replyan. Or pag dumating yung mga ilang araw na hindi kayo na-replyan, ulitin nyo na lang ulit kasi hindi ko po hindi ko po mapigilan yun na of course yung iba nagpapahatid ng pagmamahal, suporta, and at the same time yung iba ay pag nagpo-post ako ng mga video sa TikTok and sa Facebook, ayan, marami po yung nanonood and ayan, maabot po yung ibang videos ng mga million views. So, yan po. Kaya hindi maiwasan na may mga nakakanood sa akin din na iba at nagme-message doon. So, wait na lang kayo guys. Minsan umabot ng mga 100 plus yung mga nagme-message. Kaya, sa mga gusto magpabook dyan, pagpasensya nyo na po kung hindi kayo agad nasasagot. The Hierophant and the Empress, this is Taurus. The Empress, this is a very beautiful card. By the way marami akong poser. Poser, yun sila, nag-i-scam sila. So, be sure doon kayo naka-follow sa mga tamang platforms namin. Malalaman mo yan kasi may kita mo naman naka-connect sa Facebook. Just search Madam P or hashtag Madam P TV. Okay? Meron akong mga 100,000 mahigit na followers doon. And malalaman mo na yun yung tamang platform kasi nakakonect yung pinaka-Facebook page doon sa YouTube. O clickable siya. Nakakonect din yun doon sa aming WhatsApp. And yon. And then, sa TikTok naman, of course, 100,000 mahigit na rin yung followers. Kaya malalaman mo ngayon yung tamang tamang TikTok ko. Okay? And usually sa poser scammer, sila yung unang mag-a-add friend sa iyo, mag-follow sa iyo, or mag-message sa iyo. Kaya alam mo talagang scammer tsaka poser. Saka hindi sila hindi sila marunong mag-Tagalog usually. Kasi yung poser ko po trabaho na nila yung mang-scam eh. So mga taga-ibang bansa sila. So nakitaan lang nila ng potential yung ako no na magamit para pagkakitaan. At take note guys, marami na akong follower na nai-scam kaya lagi kong binabanggit. Ito recently 5,000 yung nakuha sa kanya. Okay, nag-message na lang siya doon sa aming page. And of course, yun, na-aware yung mga admins, sinabi sa akin. Ayan, kaya ini-inform ko kayo. Ayan, mag-ingat kayo dyan. The Hierophant and the Empress. Yung iba sa inyo, you could be a teacher or meron kang pamilya, malapit na pamilya na teacher. The Empress is here. So, yung iba naman, kung hindi ka teacher, it could be something na may tinuturuan ka ngayon. Could be a friend or pwede ring anak eh. Ayan, if you do have a child, kasi nakakita ko child, anak mo or anak ng ibang tao, like maybe pamangkin mo, inaanak mo, whatsoever. So, if you are that kind of person or meron ka mga tinuturuan, maybe through social media or friends, some kind of teaching,
Kahit simpleng or maybe making videos, naggagawa ka ng mga videos may kinalaman sa pagtuturo, etc. Yung voice mo, no? Yung mga kaalaman mo na itinuturo mo. This is making you more beautiful, babae man or lalaki. Naa-attract mo yung mga hindi mo alam na maa-attract mo. It could be, for example, ikaw ay nagtuturo, may mga tao nakakapansin sa'yo, nakakita sa'yo, and of course, whatever gender, no, hindi naman yung attractiveness is hindi lang naman yan sa opposite sex or sa interesado sa'yo sa usaping love or what. Pero attractiveness is pwedeng mas lalo ka nagiging attractive sa mata ng iba, nagiging mas maganda ka para sa mata ng iba, mas nagiging mas kilala ka sa mata ng iba. Once you are appearing to them or nakikita ka nila na parang, ang talino naman niya, ang galing naman niya. Okay? And yun nga, kasama doon yung, of course, paghanga or mas lalo ka nagiging attractive. Ayan, if you're a teacher sa mata ng mga bata, nakikita ka nila as someone na, wow, gusto ko yung ginagawa niya, parang gusto ko rin yung ganun, and whatsoever. So, nagiging inspiration ka para sa iba. Gusto ko yung energy mo. The Four of Swords is here, Gemini, Libra, Aquarius energy. This could be you, pwedeng bago ka matulog or while you're sleeping, taking a nap, nakikinig ka ng mga music, or maybe this is you listening to me. Ayan, basta some sort of pakikinig ang ginagawa mo habang ikaw ay namamahinga. And I like this kasi in a way, hindi mo namamalayan. Alam mo kasi kahit tulog tayo, yung presensya natin is gising. No? It could be presensya mo kapag ikaw ay natutulog, yung katawan mo, presensya ng katawan mo or spiritual mo na katawan, gising yan. Okay? So, sa nakukuha natin dito, lalo na kung yung pinakikinggan mo is nakakatulong sa'yo, kahit tulog ka, nakala mo hindi mo na naririnig yung mga bagay na yon, yung mga parts sa'yo na gising is naririnig yon. For example, okay, nakikinig ka sa akin habang natutulog ka, but spiritually, nahihil ka nang hindi mo namamalayan just by listening to my voice. 'Di ba? Parang in a way, nahihil kita spiritually kahit wala kang ginagawa or hindi mo na naiintindihan yung sinasabi ko. Of course, tulog na yung katawang lupa mo. In a way, nahihil kita spiritually. Okay? And ganun din sa, of course, sa music. Pwedeng may nahihil sa'yo, especially yung mga frequency music na yan. So, part sa'yo is may nahihil through that music. And the more na ikaw ay nagiging mas better, the more na mas naipe-present mo yung sarili mo ng maayos sa iba. At of course, eto nga with the Hierophant and the Empress, dalawang major arcana yan I just saw the N, letter N. I don't know if you do have initials na N, or yung person may N, or kasi it is followed by an arrow na parang pataas or paakyat. So, the N word na may paakyat na arrow, it feels like a north node energy.
So, yung North Node, sa astrology kasi, it is known as purpose. The future, the purpose. So, ibig sabihin, mas nagagampanan mo yung purpose mo ng maayos dito sa mundo once you are nahihil. Yeah, once you are healed. 'Di ba? So, continue on doing what you are doing. Yung iba nakikinig sa akin, okay, na thank you very much kung ako yung nakukuha mo as your guide. And yung simple pakikinig mo sa akin, nahihil ka spiritually, nahihil ka emotionally. Yung iba nga dyan, matagal na nakikinig sa akin, years na, no? Na to the point na nasanayan na lang nila. Dumating sa point na dati, nakikinig ka sa akin, nasasaktan ka pa noon, pero ngayon, sa kakapakinig mo sa akin, unti-unti na nawawala yung sakit, unti-unti mo nang natututunang mas mag-focus sa sarili mo, etc. And then, in a way, nagiging mas maayos yung buhay mo. Tapos, yeah, the more you are listening to me, the more na ikaw ay mas nagigising spiritually, or yung soul purpose mo mas na unti-unti mo nagagampanan ng maayos. This is good. Thank you very much. Natigilan ako kasi while I am talking, biglang nag-flashback sa akin yung kakatyel, or yung, well, I do have a kakatyel bird, ibon. A kakatyel bird, yun yung sumisipol tapos kumakanta, yung kaya nilang kumanta, which is yung tunog is parang sipol. Okay? So, that's my bird. Ngayon, kakatyel bird is a kind of parrot. Mamaya maintindihan mo kung bakit ko ikinokonek yun sa reading na ito. Kasi bigla siya nag-flashback habang nagsasalita ako. Ang kakatyel bird or yung mga parrots kasi, not necessarily yung parrot talaga. But they are kind of parrot na parang may pagka-lovebird na rin. Kailangan nila ng partner, of course, para maging masaya sila. 'Di ba? Ganun yung mga lovebirds. But, mostly, pag walang partner, of course, and usually, ang partner nila is the human, or kung sino nagmamay-ari sa kanila. Diba? Parang yung parrot. Diba yung parrot na nakalakihan natin sa mga palabas, wala silang mga partner, usually nasa balikat lang sila ng what do you call, their master, or nasa balikat lang sila ng nagmamay-ari sa kanila, which is the pirate, usually, doon sa mga palabas. Yun, parang kailangan meron pa rin silang partner. So, hindi man yung partner nila is another parrot, but of course, a human being na nandun yung, kumbaga, happiness nila. So, paano ko yung ikinokonek dito sa reading mo? Kasi, yung iba sa inyo, you might be you're single, maybe you don't have any connection right now, or kung meron man, wala yung person na yon sa buhay mo. And, parang, ang lumalabas niyan, you are like the parrot, na dahil wala yung person na kakonect mo, meron kang at least somehow nakukuhanan ng energy na ng parang ng person mo, or nung parang nagiging panatag na rin ang loob mo kahit papano, because may nasasandalan ka. And that could be yung energy ko sa'yo, para doon sa mga nakikinig talaga sa akin and using me as their guide. So, yun yung ibig ko sabihin. 'Di ba? Parang yun yung naging papel ko na sa buhay mo. So, yung iba naman, kung hindi ako yun, it could be another person, or it could be another people in your life na, kumbaga, hindi siya love-related, but somehow, yung energy nila, nafe-feel mo na you are already complete, or what, 'di ba? Parang through the help of these people. So,
i-continue mo lang yon, di ba? So, tell me about the person nakakonect mo. Who is this person nakakonect mo? For the sign Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. The Emperor, di ba? the Empress and the Emperor is here. Page of Cups is also here. Cancer, Scorpio, Pisces. The Devil, this is Capricorn energy. Puro major arcana yung lumalabas, guys. Pagpasensyahan mo na, parang iba yung boses ko ngayon. And, yeah. The Emperor and the Page of Cups. Person nakakonect mo. Pareho kayo na hindi. That's the energy. Ang weird, no? It could be with the Emperor and the Empress. Could be dealing with the soulmate or twin flame. Ayan. Ayan, lumalabas sa the Hierophant. Ayan, may spiritual connection eh. It could be a person nakakonect mo since kabataan mo pa. Childhood connection. Or yung iba sa inyo, pwedeng connected kayo ng person ito through a child. And the Devil. Well, I'm feeling the energy dito sa the Devil ng somehow like an obsession. May obsession or obsessive energy dito sa person na ito. And ngayon ko lang ito nakitaan ng partnership energy, ha. Like they are not partner cards. Never. Hindi siya partner cards. The Devil and the Hierophant. Pero ngayon ko lang siya nakitaan ng energy ng parang partner energy. Paano ko nasabi yon? Look at the background of this both people here. Yung parang pinaka lumalabas as their aura. Magkakulay. It's a mix of purple and red, yellow, parang like it's like their aura. So pareho. Lumabas ito as parang partner cards din. Na kahit this is not magka-partner na cards talaga eh. And the Empress and the Emperor, ganun din, yung parang aura dito sa may likuran nila or yung background nila is, of course, the color of the sun, nandyan. So, you could be dealing with someone na kapareho mo, na hindi. Nagiget mo yung point? Kasi nga, itong the Devil and the Hierophant is, hindi sila talaga magka-partner. Pero, nakuhaan ko sila na parang partner sila, parang bagay sila. That's the energy. You know what I mean? So, yung iba sa inyo, parang pareho kayo ng mundo na ginagalawan nitong person na to or experiences sa buhay ngayon. Na magkaiba yung istorya. Ang weird sa part na yan. Of course, may kanya-kanya kayong realidad. But might be you're living your own reality, tapos ganun din siya. Pero parang halos pareho lang yung lessons nang itinuturo nitong reality na ito sa inyo. Napakalalim ng mga message ngayon, guys. Maybe you are very spiritually developed person. Sabi ko nga yung iba, matagal na naka-follow sa akin, so parang medyo advanced na yung pagkaintindi mo sa mga bagay-bagay, especially spiritual knowledge sa kaka-follow mo sa akin. Ay, yung iba nga dyan, hindi lang sa isang platforms ko naka-follow na. So, ikaw yon, maraming salamat sa'yo. Messages, ano emotions niyo sa isa't isa? Page of Pentacles is here, the Fool, wow. And the Eight of Swords, okay. Emotions niyo sa isa't isa. You do have here the Queen of Wands, the Seven of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, ito yung nagpakita kanina, Four of Swords, andito na naman siya. Page of Pentacles, ayan parang lumabas as partner cards na naman na ang weird kasi hindi ko rin to nakitaan ng partner
cards. Never, ever, ever, ever. Sa mga previous readings ko, even ilang taon na, hindi ko siya nakikita ng partner cards. Pero dito sa particular energy na ito, parang partner cards pa rin. The Page of Pentacles and itong Page of Cups. Although pareho silang page, that is never a partner. Hindi yan partner pareho. But they look like partners. It feels like they're partners. Pero kung makikita mo, the picture, okay, concentrate tayo dito sa picture dito sa background nitong babae. The picture behind is the reality of the Page of Pentacles. Ibig sabihin, you could be someone living the life na gusto or pinapantasya or gusto nitong person na to. You're living the life na napipicture out niya. Nagiget mo yon? Parang nakikita niya or ikaw yung parang imagine yourself. Pag nanood ka ng TV, no, may nakita kang palabas na parang gusto mo yung buhay ng taong nandun. Like yung napapanood mo sa TV, gusto mo yung mapapasana all ka na lang. O sana ganyan din yung buhay ko sa totoong buhay. And the energy is that etong person na ito, kung anong ginagalawan mong buhay ngayon, parang yan yung gusto niya. Yan yung may mga bagay kang ginagawa na gusto niya ring ma-experience or like sana ganyan din yung buhay ko, like that kind of energy. And kung hindi man ganun, it could be yung napipicture out niya sa taong makakaparehan niya, like yung partner niya, yung pangarap niyang babae or pangarap niyang lalaki. Yan. So balik tayo doon sa istorya sa TV. Kung hindi man yung buhay ng mismong karakter doon, it could be yung pinapangarap mo, yung gusto mo is yung pinaka-karakter doon. Parang ganon. Yung buha. Kumbaga, sana kung magkakaroon ako ng kapartner or ng asawa ay katulad niyan na napapanood ko. So I feel like ganon. Nasa sayo yung mga bagay na gusto niya. Okay? So, ikaw with the Fool, I feel like you're taking the steps na ano mo yan, you're taking the risk. Ginagawa mo yung mga bagay na gusto mo ngayon, yung mga tingin mo parang gusto ko to or I want to try this, etc. Meron ka may pagka-risk taker ka na energy, pero at the same time with the 8 of Swords, nakikita natin na ikaw ay nagiging maingat or could be nasa isang situation ka na parang hindi ka makaalis doon, but then tinatry mo na lang din enjoyin kung ano yung mga bagay na meron dyan. You know what I mean? So, with over the Queen of Wands, yung person na kakonect mo is emotions niya for you. Wala tayong na-feel na emotions dito, honestly. Sa Queen of Wands. But you do have the 7 of Pentacles. Remember, ibalik kita doon sa energy kanina na nakuha ko sa'yo, it feels like, di ba sabi ko sa inyo, pareho kayo pero hindi. Pareho kayo pero may pagkakaiba. Ang weird kasi, ang hirap sabihin nun eh. Pero marami kayong pagkakapareho nito person na to. And you do have the 6 of Pentacles at the bottom of the 6 of Cups, which is a very balanced energy. So, ibig sabihin, pareho kayo ng person na ito ngayon. If you are concentrating sa energy mo na nagte-take ka ng risk and you're enjoying your life or what,
Parang ganun din yung person na to ngayon. Pero with the Four of Swords, I feel like spiritually connected pa rin siya sa'yo. Pero, ayun nga, may undeniable connection sa inyo. Pero, katulad mo, kung paano mo harapin yung connection na ito, ganun din siya. Yun. Actually, kanina pa ako nag-reading, tuwing titingin ako dun sa time frame nitong pinaka-video na to, nagtatama yung number. Alam mo, 21, 21, 25, 25. Like the minutes and the seconds is nagtutugma. So, you could be dealing with a twin flame here. So, pareho kayo na person na to. Spirit guides, angel guys, in the near future, you do have the Hermit. This is Virgo energy, major arcana. You do have the Star and the Wheel of Fortune. Hindi ko to kukunin. Nakamoy nga pala ako ng ano ba yun? Kinchay. Parang ganun yung amoy ko. Siguro. Okay lang kahit hindi. Anyway, balik tayo. Energy mo. Well, in the near future, I feel like meron kang mga goals dito na unti-unti mong na-organize. Like, there's something here na binibigyan mo ng attention at unti-unti ito nag-grow sa'yo. Maybe, yung iba sa inyo, meron kang mga goals or may mga pangarap ka, or maybe regarding home, nakakakita tayo ng growth dito na ikaw yung nag-push or gumawa ng paraan para magkaroon ng growth doon sa area na yon. May mga ginawa ka, you did something here para unti-unti itong mag-grow sa buhay mo. And with the Hermit, I feel like may mga new beginnings or may mga sisimulan ka rin, lalo na sa area ng home, na magbibigay ng changes sa'yo. At saka yung iba sa inyo, kung meron kang mga multiple jobs or career or sources of income, unti-unti mo na siyang mas mamamanage or mas maayos in the near future. And eventually, of course, mag-grow yun sa'yo. And of course, dahil unti-unti mo nang namamanage yung mga bagay na dapat mo i-manage, and I can see a new beginning for you na magiging mas focus ka dito sa bagay na ito, sa new beginnings na ito, and magiging maganda rin ang resulta nito para sa iyo. Sa person mo, honestly, wala tayong nakitang energy sa inyong dalawa. Kasi nga, ang energy nyo pareho eh. So, the same. Kung ano yung mga nangyayari sa'yo, halos ganun din yung nangyayari sa kanya. May mga binanggit ko, yun din. May mga bagay din siya sinisimulan, etc. The same energy, the same lesson. Sabi ko nga, parehong lesson ng ano ninyo eh. Possible na ma-experience ninyo ng person na to. Okay? So, ayan, no? Nagpapakita rin sa akin yung Ace of Pentacles dito. This has something to do with a new beginning. So, maaaring may pareho kayong sisimulan itong person na to. And yeah, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and bye-bye.